So, next is ano ba yung mga task of a social media manager? Ano yung daily duties nila? And ano ba yung main goal nila? So, the main goal of a social media manager is to increase online presence in social media platforms ng kanilang mga clients. So, ibig sabihin, gusto kasi ng clients natin na active sila dun sa mga social media accounts nila, kagaya ng Facebook. Gusto nila na dumami yung likes ng kanilang Facebook page, dumami yung mga engagement, kumbaga mas madami yung mga likes nila, yung mga nagko-comment, because in that way increase social media presence kasi mas malaki yung chance na makahanap sila ng kanilang mga potential customers din, and in that way i-increase yung revenue nila, so mas malaki yung income nila, so dadami yung sales nila. So most of them are really using itong mga social media accounts so that to increase brand awareness, ganun, if may mga new products sila, gusto nila na yun, dadami yung customers nila. And with our help being a social media manager, yun, tataas yung engagement ng kanilang mga social media accounts nila. In that way, dadami yung kanilang potential customers. So, yun talaga yung pinaka main reason is to increase yung online presence nila sa social media platform. So, ano ba yung mga usual na ginagawa ng isang social media manager? So, ito, number one is to create content. So, I'm sure alam na alam niyo kung paano mag-create ng content, like magpo-post kayo sa Facebook, ayan yung mga contents niyo, like it could be an image, it could be a video. So in our upcoming videos, we will talk about more on that, how to create content. Gagamit tayo ng mga tools like Canva, and then mag-edit din tayo ng video. So abangan niyo yun in our upcoming videos. So second is schedule yung mga post nila. So magkaiba kasi yung time zone ng clients natin, depende kung saan sila located in the country. Saan country sila located, I mean. So na may mga tools tayo na pwedeng gamitin so that may schedule natin na ganitong time zone. Gusto nila i-post like sa morning doon sa time doon sa US, ganun, or sa Australia, for example, Australia yung account nyo. So, pwede kayong mag-schedule ng mga posts kung what time nyo gustong i-post so that hindi kayo everyday na magpo-post-post. So, actually, pwede nyong i-schedule yan. So, we'll talk more on that on our upcoming video. So, this is just a brief introduction lang talaga in the world, kung baga, ano ba yung ginagawa ng isang social media manager, so that if ever interested kayo, you can watch more of our upcoming videos. So next is invite people to like. So yun yung gustong-gusto ng mga clients, and is, 'di ba, kahit tayo gusto natin madami mag-like din sa mga post natin. And of course, if may Facebook page yung client nyo, yun, gustong-gusto niya na madami yung likers. And then respond to comments. So yun, kahit basic lang na mag-reply tayo dun sa mga comments ng ating mga yung nagko-comment sa kanilang Facebook page, because in that way, yun, i-increase talaga yung online presence doon. So there is this tendency na pag nag-reply, it's plus points, kumbaga, na uy, itong page na to is very active, nagre-reply siya, and yun, mas malaki yung chance na maging potential customer yun ng client ninyo. So yun, dapat may basic idea tayo doon kung ano yung business ng clients natin, ano yung mga products nila. So yun, respond to comments, and then reply to customer inquiries. So related din yun pag nag-chat sa, for example, nag-message dun sa Facebook page ng inyong client. Be sure lang na alam niyo yung mga basic na details dun sa products nila, yung price, for example, ano yung mga binibenta ng mga items, ganun. But normally, ito namang pag-reply sa mga customer inquiries, may script naman na binibigay yung client natin. So yung mga basic lang is ano yung mga products na ino-offer, magkano yung price, and at the same time, may high-tech na din ngayon, may mga chatbot na tayong pwedeng gawin din, so that na automated na yung response natin doon sa ating mga clients, ay doon sa mga potential customers ng ating client. So yun, reply to customer inquiries. And then next is join in relevant FB groups. I'm sure familiar kayo, madami mga FB groups na available ngayon. So yung sasalihan lang natin is doon related sa product or services ng client nyo. For example, yung client nyo is into gadgets, nagbebenta siya ng gadgets. You could join yung mga related doon na mga Facebook groups, so that somehow makakita kayo ng mga potential customers din for your clients doon. So magiging active kayo doon sa Facebook group na yun. Pwede kayo mag-post doon. Depende sa rules ng FB group na sasalihan nyo. So be sure lang na alam nyo yung mga rules doon, na kung pwede ba kayong mag-direct promote ng products, or it could be na pwede kayo mag-reply doon sa mga comments sa kanilang page, so that yon, mag-i-increase yung awareness na uy, may page pala na ganito na nagbebenta ng advanced technology, for example, mga gadgets sa cellphone, ganun. So yon,
you should join yun nga, relevant FB groups. And then next is report performance results. So being a social media manager, yung client natin gusto nila malaman like in weekly, ilan ba yung nag-increase sa ating likes, ilan ba yung nag-comment, ganun, madami ba yung engagement, yun. So with that, we can use actually may mga tool tong mga social media platforms na maybe hindi pa tayo familiar, but in our upcoming videos yun pag-usapan natin. So there is this tool, for example sa Facebook page niyo, you can view yung performance ng page niyo, kung ilan ba yung nag-visit, ilan ba yung nag-like, ganun. So there is this way, and that would be really helpful din dun for our clients na alam nila, uy, for this month we have like nag-increase tayo ng 1,000 likes, di ba? Yung page natin, dumami yung likers, dumami yung engager, yon. So, yon, it's a good indicator na we are doing well, and it's a good indicator that we are promoting well yung products or services ng client natin. So, next is last but not the least, yun, magmo-monitor tayo ng ating mga competitors. So, chine-check din natin yung mga pages ng ating competitor. Sinisilip natin ano yung mga activities nila, ano ba yung mga pinagpo-post nila ng mga images, ano ba kahit yung ano ba yung mga ads na ginagawa nila. So that somehow may idea din tayo kung ano ba yung mga trends, ano ba yung gusto ng mga potential customers ng clients niyo. So that ayun, pag nagtanong yung client natin, ay ganito yung ginagawa ng mga competitors natin, and pwede din tayo mag-ads kagaya nito, but pwede natin somehow i-modify so that mas tailor fit siya doon sa ating mga potential customers. So basically, yun lang yung mga daily tasks ng isang social media manager, and I'm sure kayang-kaya nyo yan gumawa ng content, mag-post, yun, mag-invite ng people. So kaya nga yung sabi ko at the beginning of this video, yung pagiging social media manager talaga, that's the easiest way for us to join or become a virtual assistant sa mga clients